Sa unang araw ng pag-aaral, hinarang ako ng malamig at mayabang na sa isang sulok at binigyan ako ng isang cute na maliit na bata. Nako, hawak mo ito. Yumuko ako at tiningnan ang maliit na batang babae na kamukha ko. Agad akong nabuhayan. Hindi ba? Hindi ko pa nagagamit ang aking baret, saan nagmula ang anak na ito? Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang maliit na batang ito ay talagang anak ko, na naglakbay mula sa hinaharap. Ilang araw na ang nakalipas, isang maliit na batang babae ang naglalakad papalapit sa Luoshi Group at agad na niyakap ang mahabang binti ni Luo Qingcheng, sinabing nanay. Ang lahat ng naroroon ay natigilan, ang maliit na bata kanina ay tinawag ang aming ice-cold na Luo Qingcheng ng nanay. Siya ang anak ng pamilyang Luo sa Haicheng, isang workaholic na walang tigil sa buong taon. May anak na siya. Mabilis na nakabawi si Luo Qingcheng, bahagyang hinila ang maliit na bata. Lumuhod siya, umiti at nagtanong, maliit na babae. Hindi ka dapat tumawag ng nanay basta-basta. Kung hinahanap mo ang iyong ina, ipasama kita sa kapatid ko, okay? Pagkasabi nito, ang mga assistant sa likod ay halos mamatay sa lamig. Mabuti na lang. Nasaan na ang malamig at mayabang kong siye? Ang maliit na bata ay yumuko ng may pagtataka at nagtanong sa isang malambot na tinig. Nanay, bakit hindi mo ako pinayagang tawagin kang nanay? Ang maliit at puting mukha ni Xixi ay puno ng mga tanong. Bakit hindi ako pinayagan ng nanay na tawagin siya? Ayaw niya ba sa akin? Sa pag-isip nito, napipilipit ang kanyang maliit na bibig, malungkot na malungkot. Nakita ni Luo Qingcheng ang sitwasyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit hindi alam kung bakit, habang nakikita ang pagkalungkot ng maliit na pamilya, nakaramdam din siya ng paninikip ng dibdib. Ngunit sigurado siya na hindi siya maaaring magkaroon ng anak, pagkatapos ng lahat, sa loob ng 26 na taon, hindi pa siya nakaranas ng isang relasyon. Bagaman mayroong maraming mayayamang pangalawang henerasyon sa paligid niya, wala siyang nagustuhan. Ngunit, ang maliit na bata sa harap niya ay talagang kahawig niya noong siya ay bata pa, na parang inukit mula sa parehong molde. At mula nang una niyang makita ang batang ito, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na pagiging malapit. Nakita ni Xixi si Luo Qingcheng na hindi nakikinig. Naging pula ang kanyang mga mata, at malungkot siyang tumingin sa kanya, nanay. Ayaw mo na ba sa akin? Nakita ni Luo Qingcheng ang malungkot na itsura ng maliit na bata, at lumambot ang kanyang puso. Sa susunod na buhay, Xixi, hindi talaga ako ang iyong ina. Bago pa siya matapos magsalita, si Xixi ay umiyak ng malakas, nanay, ayaw mo na sa akin. Pupunta ako sa aking tatay at ipapauwi siya mamayang gabi para ayusin ka. Napangiti si Luo Qingcheng sa mga salitang ito. Nang akma siyang magsasalita, naalala siya ng katabi niyang assistant, Ina Luo. Ang lecture sa Haida ay magsisimula sa 20 minuto. Kung hindi tayo alis, baka mahuli na tayo. Nang marinig ang paalala, napasigaw si Luo Qingcheng at tumayo, nag-utos sa front desk, ingatan si Xixi. Kung hindi dumating ang kanyang mga magulang, tumawag agad sa pulis. Pagkatapos magsalita, muling tumingin si Luo Qingcheng sa umiiyak at gusot na si Xixi, kahit na nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Pero tumalikod pa rin siya nang hindi lumingon, paalis. Nakikita ni Xixi na umalis na talaga ang nanay niya. Malungkot niyang tiningnan ang likod nito, humihikbi, at ang maliit niyang mukha ay puno ng kapighasyan. Naramdaman ni Luo Qingcheng ang tingin sa likuran niya, kumirot ang puso niya. Nang malapit na siyang lumabas sa pinto, tumigil siya at, sa pagtataka ng kanyang assistant, mabilis siyang lumingon at nagmamadaling lumapit kay Xixi. Sumigaw siya, Xixi, halika dito, mama's here. Nang sabihin niya ito, lahat ng nasa paligid ay natigilan, tumingin kay Luo Qingcheng na may pagtataka. Nagulat din si Luo Qingcheng. Ang mga salitang iyon ay lumabas lang sa kanya nang hindi nag-isip. Ngunit hindi na niya inisip na magpaliwanag. Nang marinig ito ni Xixi, agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumakbo papunta kay Luo Qingcheng gamit ang maliliit niyang binti. Agad siyang binihisan ni Luo Qingcheng. Habang tinitingnan ang maliit at kawawang mukha ni Xixi sa kanyang mga braso, hindi niya napigilan ang pagtawa. Dahil sa isang kakaibang puwersa, pinisil niya ang pisngi nito. Agad na umarko ang labi ni Xixi, nagkunwaring matigas ang ulo, at nilingon ang kanyang ulo. Mukha siyang gustong magpakonsuelo, nakakatuwa talaga. Nakita ni Luo Qingcheng ang kanyang mga mata na kumikislap. Itinaas niya ang kanyang malambot na daliri at dahan-dahang kinukot ang kanyang baba. Nagkunwaring yumuko si Xixi. Nagkukunwaring naglalambing, itinago niya ang kanyang maliit na ulo sa dibdib ni Luo Qingcheng. Hindi ito nagustuhan ni Luo Qingcheng, sa halip, nagustuhan niya ang pagiging malapit sa sanggol. Kahit siya ay nagtataka, umupo si Luo Qingcheng na may karga kay Xixi sa likuran. Agad na lumapit ang kanyang assistant. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kotse para sa kanya. Sa loob ng kotse, itinaas ni Luo Qingcheng ang kanyang kamay upang punasan ang mga luha ni Xixi. Tumingin siya sa assistant sa passenger seat.
Naramdaman ng assistant ang lamig sa kanyang likuran at mabilis na inabot ang tablet. Luo, sinuri ko ang surveillance. Ang batang ito ay parang lumitaw mula sa wala, sabi ng assistant. Kinuha ni Luo Qingchen ang tablet. Mabilis niyang binasa ang surveillance. Tulad ng sinabi ng assistant, tila lumitaw siksiksi mula sa wala. Sa isang kisap mata, nasa hall na siya. Ang salitang ipaglalakbay travel transmigration ay biglang dumaloy sa kanyang isipan. Ngunit nang isipin niya ito, naramdaman niyang masyadong malayo iyon. Ngunit ang likas na pagiging malapit niya kay Xixi ay hindi mukhang peke. Nagduda siya, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagbigay ng kamay si Xixi. Dinahan-dahan niyang pinapatahimik ang kanyang noo. Tiningnan ni Luo Qingchen ang maliit na bata sa harap niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tiningnan ni Xixi ang kanyang ina. Dahil walang reaksyon, nagtaka ang kanyang ulo. Nanay, bakit hindi mo ako hinalikan? Dati, kapag ganito si tatay, niyayakap mo si tatay at hinahalikan mo siya ng husto. Habang sinasabi ito, sinadya niyang humalik sa pisngi ni Luo Qingchen. Narinig ng assistant sa unahan ang sinabi at halos matawa. Hindi niya inaasahan na si Luo ay magkakaroon ng ganito kaselan na mukha. Teka, paano kung gusto ni Luo na patahimikin ako? Nang maisip niya ito, natakot siya at gusto niyang maging isang dragon sa lugar na yon. Si Luo Qingchen ay lubos ding nagulat na mayroon siyang mga damdaming tulad ng pagmamahal sa pamilya. Mabilis niyang pinatay ang pag-iisip na ito. Imposible talaga. Pagkatapos ng lahat, siya ay laging malamig sa mga relasyon sa pamilya, masasabing minamaliit pa nga. Kahit na magkaroon siya ng anak at asawa. Tila siya pa rin ang Ice Mountain na yon. Kahit na iniisip niya ito, hindi niya napigilang maging mausisa tungkol sa tatay na binanggit ni Xixi. Pinagpag niya ang mga magulong isipan. Malamig niyang iniutos na imbestigahan kung si Xixi ay anak sa labas ng isang pamilya. Kaysa sa mga haka-haka tulad ng time travel. Mas gusto niyang isipin na anak siya sa labas ng isang pamilya. Ngunit habang tinitingnan ang maliit na sanggol sa kanyang yakap, hindi niya maiwasang umasa na hindi ito totoo. Pagkatapos mag-isip, binago niya ang kanyang utos, pumunta muna sa ospital. Habang nagmamadali ang assistant, narinig muli ang boses ni Luo Qingchen, Assistant Chen, ipagbigay alam kay Ia Zhang na maghanda para sa paternity test. Naantala ang sahayda ng 15 minuto. Namangha si Assistant Chen, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala. Bago pa siya makabawi, nagtanong si Luo Qingchen nang may pagkairita. Kailangan ko bang ulitin? Niyugyob ni Assistant Chen at mabilis na umiling. Hindi na. Pupunta na ako para ayusin. Nakontento si Luo Qingchen at tumango. Lumingon siya sa maliit na sanggol sa kanyang yakap at mahinahong nagtanong. Ano ang pangalan ni Xixi? Ilang taon na siya? Ang pangalan ko ay Guxiaoxi. Ang Xixi sa Xixi ay tumutukoy sa paglubog ng araw. Ngumiti si Xixi habang sumasagot at itinuro ang 4 na daliri. Si Xixi ay 4 na taong gulang na. Napatawa si Luo Qingchen at puno ng pagmamalasakit ang kanyang mga mata. Mahinahong hinaplos niya ang noo ni Xixi at nagtanong muli, alam ba ni Xixi ang pangalan ng kanyang nanay at tatay? Naman, ang pangalan ng tatay ko ay Guchay at ang nanay ko ay Luo Qingchen. Nang banggitin ang kanyang mga magulang, ang mukha ni Xixi ay puno ng kaligayahan at pagkakampante. Makikita na siya ay talagang mahal. Ito ay nagdulot ng bahid ng lungkot sa mga mata ni Luo Qingchen. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan. Ngunit mabilis niyang itinago ang emosyong ito. Guchay, Luo Qingchen. Nang marinig ang pangalang ito, parang narinig na niya ito dati, ngunit hindi niya maalala agad. Ngunit sigurado siya na hindi niya kilala ang lalaking ito. Tumingin siya kay Assistant Chen at iniutos, Assistant Chen, imbestigahan ang isang lalaking nagngangalang Guchay. Siya ay nasa 30 pataas. Ipadala sa aking telepono ang mga larawan ng lahat ng kwalipikadong tao. CJ, Luo. Agad na nag-note si Assistant Chen. Talagang mausisa si Luo Qingchen kung anong uri ng lalaki ang nakakuha ng kanya. Sa pag-isip nito, bigla niyang naalala ang sinabi ni Xixi kanina. Sabi ng lalaki na sasaktan niya ako. Baka naman may kaso ng domestic violence. Hindi naman siguro. Kahit na hindi maganda ang panlasa ko, hindi ko pipiliin ang isang lalaking may kaso ng domestic violence. Nanay, kailan tayo pupunta para hanapin si tatay? Sumiksik-siksiksi sa pisngi ni Luo Qingchen. Ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Luo Qingchen at tumango, ngunit hindi agad sumagot. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, maaari kang dalhin ni nanay para hanapin si tatay, ngunit may ilang tanong si nanay para kay Xixi. Hindi ka pwedeng magsinungaling, okay? Nang marinig ito ni Xixi, tumango ang kanyang maliit na ulo na parang tumatango ang manok. Hinahalikan ni Luo Qingchen ang kanyang lalamunan, kahit siya mismo ay hindi napansin, na may bahid ng kaba sa kanyang tono. Xixi, si tatay. Palagi mo bang sinasaktan ang iyong ina? Sa pagbigkas nito, ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Si Xixi ay tumango ng walang pag-aalinlangan at masiglang sinabi,
ang aking ama ay palaging sinasaktan ang aking ina tuwing gabi. Sinasaktan niya ang aking ina hanggang sa siya ay umungol, at minsan ay iniiwan niya ako sa aking lolo't lola, at pupunta siya sa aking ama upang siya ay saktan. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, hinawakan ni Luo Qingcheng ang kanyang maliit na bibig. Sa pagkakataong ito, naintindihan niya sa wakas kung ano ang ibig sabihin ng isaktan sa gabi. Ang kanyang mukha ay agad na namula. Sa sandaling iyon, mabilis na isinara ng assistant na si Chen sa harap ang partition. Ngunit sa susunod na sandali, ang partition ay muling binuksan ng bahagya, at isang mahinang boses ang lumipad. Hindi namin narinig ang anuman. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na isinara ang partition. Napaiyak si Luo Qingcheng. Mabilis niyang binago ang paksa. "You, sexy! Mabuti ba ang relasyon ng iyong ama at ina?" Ang relasyon ng aking ama at ina ay napakaganda, ngunit kung minsan ay nag-aaway sila. Ngunit palagi akong pinapatawad ng aking ina, tulad ni Lola. Ngunit si Lola ba ang nagpapatawad kay Lolo? Narinig ito, si Luo Qingcheng ay natawa. Tila, ang kanyang posisyon sa bahay ay medyo mataas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto niyang makilala ang kanyang magiging asawa. Hindi niya napansin na tila tanggap na niya ng tahimik. Ang katotohanang siksiksi ay ang kanyang magiging anak na babae. Ang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa harap ng ospital. Si Luo Qingcheng at ang iba pa ay dumating sa parentage testing center. Inihanda na ni Zhang ang lahat. Nang makita niya ang maliit na batang babae sa yakap ni Luo Qingcheng, siya ay natigilan. Bago pa siya makapagsalita, si Luo Qingcheng ay nauna na. Zhang, pakisuri mo ang batang babae na ito para sa paternity test. Kailangan ito agad. Kailangan ko ang resulta mamayang hapon. Nagulat si Zhang at mabilis na napagtanto. Tumango siya. CJ. Hindi na nagtagal si Luo Qingcheng. Pumasok siya sa sasakyan at nagtungo sa Haicheng Grand Theater. Sa parehong oras, sa Haicheng Grand Auditorium, si Du Ziteng ay hindi makapaniwala sa kaguluhan. Hindi pa huli, sabihin mo sa akin ang napakagandang balita. Narinig ko na ang bagong talumpati ngayong taon. Nag-imbita ang paaralan ng presidente ng Luo Group. Hindi ko man lang tinaas ang aking kilay. Presidente ng Luo Group. Malakas ba siya? Si Du Ziteng ay tumingin sa akin ng walang gana. Hindi mo alam ang mga bagay sa labas ng iyong bintana. Normal lang na hindi mo alam. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Luo ay isang kilalang pamilya sa Haicheng. Ang pinakamahalaga, si Luo Qingcheng ay napakaganda at kilala bilang isang kagandahan sa Haicheng. Siya ay 26 taong gulang pa lamang. Kalimutan mo na. Ang mga tinatawag na kaganda sa internet, ilan ba talaga ang totoo? Ito ay malamang na mga larawan. Kung hindi mo tignan, okay na. Kung totoo ang sinasabi mo, ako ay nabuhay sa pamamagitan ng paglanghap. Si Du Ziteng ay nagkibit balikat at hindi na nakipagtalo sa akin. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. At mumiti pa siya sa akin. Napasubsob ako sa sakit ng tiyan, nagulat ako nang ibigay niya ang puso. Nanginig ang puwet ko, dahan-dahan akong lumayo. Sinira ko ang pants ko at itinulak pa itaas. Pinayuhan ko siya ng may mabuting puso, sakit ng tiyan, bagaman mayroon akong karisma. Pero imposible para sa ating dalawa. Nang marinig ito, nagulat si sakit ng tiyan. Hindi. Kaibigan, ano nang iniisip mo? Ito ay mula sa classmate nating si Sun Jiajia para sa'yo. Nang marinig ito, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Nakita ko ang kanyang kilos, napakakalmado, ang kwento. Nasa kolehiyo na kayo, hindi pa ba kayo maghahanap ng girlfriend? Anong nangyayari? Ang ating classmate ay napakaganda, hindi ba siya angkop sa panlasa mo? Nang malapit na akong magsalita, biglang may malaking pagbabago sa mga mata. Nakakita ako ng isang babaeng hindi makakalimutan, hawak ang isang sanggol. Nakatayo lang sa pintuan. Kung mapapangasawa ko siya, kahit pa ipatira ako sa villa at magmaneho ng magandang kotse, masaya akong tatanggapin ko. Nang marinig ito ni sakit ng tiyan, napangiwi siya sa akin. Walang imik na sinabi, hindi. Ibig sabihin, hindi ka handang magtiis kahit kaunti. Handa ka na bang magtiis? Tumawa ako at ibinalik ang tingin. Joke lang. Ang ganitong mabuting bagay, pantasya na lang. Sa sandaling ito, 2 beses na nag-vibrate ang aking cellphone. Yumuko ako at nakita na si Sun Jiajia ang nagpadala ng mensahe. Inimbita niya akong lumabas. Bumuntong hininga ako at tumayo, handang tumakas. Nakita ako ni sakit ng tiyan sa tabi. Nagtanong siya ng may pagkausisa, saan ka pupunta? Pupunta ako para putulin ang isang maliit na pag-ibig. Sabi ko ng basta-basta. Ngunit nang palihim akong handang tumakas sa likod na pinto, isang tingin ang nakakuha sa aking figura. Mama, si Papa. Si Luo Qingcheng ay naglalaro kasama ang mga pinuno ng paaralan at si Han Xuan. Naghahanda na siyang umalis, ngunit narinig niya ang sinabi ni Xixi. Sa unang pagkakataon, sinundan niya ang tingin ni Xixi at nakita niya ang isang figura na papalayo sa likod na pinto. Kumindat siya sa kanyang assistant.
Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa lounge. Yakap siksiksi, si Luo Qingcheng ay humabol sa figura habang mahinang nagtatanong. Siksi, sigurado ka bang hindi mo na mali ng kilala? Sa maliit na mukha ni Siksi, puno ng katiyakan, siya si Papa. Hindi magkakamali si Siksi. Nang marinig ito, umiti si Luo Qingcheng. Tumango siya, pagkatapos ay tumingin sa assistant na Siksu sa tabi. Mabilis niyang inutusan, agad mong i-check ang lahat na nagngangalang Chen mo sa paaralan. Ipadala agad ang mga larawan sa aking cellphone. Si Luo, agad na sumang-ayon si Assistant Su. Hindi napansin na may dalawang bata na sumusunod sa kanya. Sinunod niya lamang ang mensahe ni Son Jiajia at nagtungo sa romantikong lugar ng mga sakura. Pagkapasok ko sa kagubatan, agad kong nakita si Son Jiajia na nakasuot ng puting damit. Si Son Jiajia ngayong araw. Mayroon siyang magandang make-up sa kanyang mukha. Mukhang napakaganda niya, ngunit hindi ako apektado. Walang pagbabago sa aking puso. Lumapit ako sa kanya at handa nang sabihin ng direkta ang mga bagay. Para putulin na ang pag-asa niya, pero nauna pa siyang nagsalita. Gusto ko kayo. Simula noong high school, gusto ko na kayo. Kasabay nito, si Luo Qingcheng, karga siksiksi, ay pumasok at narinig ang sinabi ng anak ni Son Jiajia. Hindi alam kung bakit. May kakaibang pakiramdam siyang sumibol sa kanyang puso. Hindi niya namalayan na bahagyang kumunot ang noo ni Xiumei. Tinignan ni Siksi ang ama ni Yuan Chu. At pagkatapos ay ang kanyang ina na karga siya. Kahit na 4 na taong gulang pa lang siya, at hindi pa marunong magbasa ng sitwasyon, nararamdaman niya na galit ang kanyang ina. Kahit hindi niya alam kung bakit, tiyak na kasalanan ni Daddy. Pag-isip niya, dali-dali niyang sinabi, Mama, huwag kang magalit. Pinarurusahan natin si Daddy na tumayo sa sulok mamayang gabi. Narinig ito ni Luo Qingcheng. Naging mas maayos ang kanyang pakiramdam. Si Meiyu ay ngumiti rin. Samantala, si Guchay, na hindi kalayuan, ay walang dahilan na nakaramdam ng labis na panghihinayang. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Nang ibalik niya ang kanyang isipan at handa ng tumanggi. Tila may napansin si Son Jiajia. Hindi niya binigyan ng pagkakataon na magsalita at mabilis na tumalikod at umalis. Tinignan ni Guchay ang kanyang likuran habang papalayo, bumuntong hininga, at binuksan ang kanyang telepono, at binuksan ang chat window kasama si Son Jiajia. Diretso niyang tinanggihan ito, hindi binigyan si Son Jiajia ng anumang pag-asa. Alam niyang medyo masasaktan ito. Ngunit kung hindi niya gusto, hindi niya gusto. Hindi siya maaaring pilitin. Hindi siya yung tipo na naglalaro ng damdamin ng iba. At hindi rin siya gagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos isara ang telepono, tumalikod siya at naglakad patungo sa maliit na apartment sa labas ng paaralan. Si Luo Qingcheng, na hindi narinig ang pagtanggi ng kwento, ay nagpakita ng malamig na ngiti. Hindi siya masaya sa kanyang puso. Kaya't niyakap niya siksiksi at naglakad papalabas ng paaralan. Matapos lang maglakad ng ilang hakbang, bigla niyang naalala, hindi pa siya sigurado kung siya ba ang tunay na ina ni Siksi. Ano pa ang pinag-aalala niya? Kahit iniisip niya ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kakaibang sakit. Pakiramdam niya ay ninakaw ang kanyang minamahal na laruan. Mama, hindi ba natin hahanapin si Papa? Tanong ni Siksi, nakatingin sa kanyang ama na naglalakad papalayo. Tanong ni Siksi, nakatingin sa kanyang ama na naglalakad papalayo. Pinisil ni Luo Qingcheng ang kanyang ilong. Siksi, maging mabait ka. Babalikan natin si Papa mamaya. Kasabay nito, bumalik ang isang mensahe. Si Lu Zong, sa kabuuan ay mayroon lamang isang estudyante na nagngangalang Guchay. Siya rin ay isang bagong dating na estudyante, at siya rin ang valedictorian ng Rongcheng. Kinuha ni Luo Qingcheng ang telepono. Nakakita siya ng larawan ni Guchay na naglalaro ng basketball. Malinaw na kinunan ang larawan. Ngunit malinaw ang mga tampok ng lalaki sa larawan. May manipis na kilay at malalim na mga mata. Nakasuot siya ng itim na tank top, puno ng sigla ng isang binatilyo. Napakaganda niya, ngunit mukha siyang medyo malungkot, lalo na ang kanyang mga mata. Kahit sa larawan, nararamdaman mo ang malinis at mapusok na kawalang malay na kabilang lamang sa isang estudyante sa kolehiyo. Ito ay nagpadala sa kanya na bahagyang ngumiti. Tinatanong niya si Siksi, habang pinapakita ang larawan sa telepono, Siksi, ito ba ang larawan ni Papa? Nakita ni Siksi ang larawan. At kumurap ang kanyang malalaking mata. Kahit hindi niya nakita ang larawang ito, agad niyang nakilala ang lalaki sa larawan bilang ang kanyang ama. Tumango siya ng bahagya at sinabing, ito ang larawan ni Papa. Habang sinasabi ito, inabot niya ang screen at nag-swipe, gustong makita kung may iba pa siyang larawan, ngunit aksidenteng natap ang back button. Nakita agad ni Luo Qingcheng ang teksto sa larawan, Guchay, nagmamahal ako. Sa sandaling nakita niya ang teksto, nasa iyo na ang kaunting ngiti. Hindi katakatakang kinuha ang litrato ng palihim. Mukhang napakalakas ng mahika ng batang lalaking ito. Ibinalik ang isip, tumingin siya sa katulong na si Assistant Chen at nag-utos. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya.
Habang tumatango ang assistant, sinabi niya, "Opo, Ginoong Luo." Hindi nagtagal, binuhat ni Luo Jingcheng siksiksi at sumakay sa isang marangyang kotse. Dahil hindi maginhawa ang pagpasok sa trabaho kasama ang bata, hindi siya bumalik sa kumpanya. Diretso niyang dinala siksiksi sa sariling bahay. Hindi siya nangahas na dalhin ito diretso sa lumang bahay. Kung malaman ng lolo at lola na hindi pa siya kasal, at mayroon na siyang 4 na taong gulang na anak na babae, mabibigla sila. Hindi nagtagal, kinalagkad ni Luo Jingcheng siksiksi pabalik sa kanyang mansyon sa Jiangjing. Tinanggal ni Gu Xiaoxi ang kanyang sapatos at medyas, at naglakad ng nakapaa sa sahig. Tumakbo siya sa kusina na parang nasa bahay niya. Kumuha siya ng isang lalagyan ng yogurt mula sa refrigerator. Pagkatapos ay tumakbo siya sa sala, nagbukas ng at umupo sa sofa. Ang lahat ng kilos ay makinis at natural, na parang nasa sariling bahay siya. Nakatayo sa may pintuan, kumurap si Luo Xingcheng. Ngayon, naniniwala na siya na ang maliit na bata ay kanyang anak na babae. Nagpalit siya ng tsinelas at nakangiting lumapit sa maliit na bata sa sala. Hindi alam kung bakit, naramdaman niya ang kasiyahan. Hindi niya ito ginulo. Sa halip, nagtungo siya sa kusina upang maghanda ng tanghalian. Naghanap siya ngunit nakahanap lamang ng kalahating pakete ng noodles. Doon lang niya napagtanto na sa mga panahong ito, kumakain siya ng tanghalian sa kumpanya at hapunan sa lumang bahay. Bihira siyang kumain dito. Mabuti na lang, hindi siya mapili sa pagkain. Hanggat hindi sira, kaya niya itong kainin. Pinili niya ito at gumawa ng isang malaking mangkok ng boiled noodles, naglagay ng kaunting sesame oil, at inilabas ito. Bumalik sa kusina, kumuha siya ng 2 peres ng chopstick at sabay na nagsalita, "Siksi, kumain na tayo." Narinig ni Siksi ang tinig at tumakbo agad sa dining room, at umupo ng maayos sa upuan. Tinignan ni Luo Qingcheng ang cute na maliit na bata sa harap niya, mas lalo pang lumalim ang kanyang ngiti. Kumuha siya ng chopstick at kumuha ng kaunting noodles para kay Siksi. Tinignan ni Gu Xiaoxi ang noodles sa harap niya, pareho pa rin ang ngiti sa kanyang mga mata. Ibinaling niya ang kanyang tingin. Inabot niya ang kanyang kamay at itinulak ang noodles palapit kay Mommy, at sinabi ng malinaw, "Mommy, kumain ka na." Hindi gutom si Siksi. Gulo. Biglang kumalam ang kanyang tiyan nang hindi inaasahan. Nagtinginan silang dalawa at nagkaroon ng saglit na pagkabigla. Ngumiti si Siksi at kumuha ng kutsara sa tabi at kumain ng kaunting noodles. Habang kumakain, hindi niya nakalimutan na pumuri, masarap ang noodles na ginawa ni Mommy. Narinig ni Luo Qingcheng ang mga papuri ni Siksi. Ngumiti siya. Sa tingin niya, kahit na ordinaryo ang kanyang luto, hindi naman ito hindi makakain. Ilang beses niyang kumain, kumuha siya ng noodles at kumain ng isang subo. Sa susunod na sandali, ang mga noodles na yon ay napunta sa basurahan. Malinaw na, sobra niyang pinuri ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Nakahinga ng maluwag si Siksi. Ang kanyang maliit na mukha ay nagpakita ng ekspresyon ng kaligtasan. Nakita ni Luo Qingcheng na ito ay medyo nakakatuwa. Pero seryoso pa rin siyang nagpadala ng mensahe kay Assistant Chen na dalhin ang 2 pagkain pagdating niya. Sa huli, hindi niya mapapabayaan ang maliit na babae na magutom. Hindi nagtagal, dumating si Assistant Chen na may 2 pagkain. Si Siksi ay tila gutom na gutom. Kumakain siya ng malalaking subo, ang kanyang mga pisngi ay umumbok. Nakita ni Luo Qingcheng na medyo naawa siya at medyo natatawa rin. Inilagay ni Assistant Chen ang tablet sa mesa, sabay sabi, "Luo, narito ang lahat ng impormasyon ng mga mister." Narinig niya ang tunog, ibinaling niya ang tingin sa tablet sa tabi. Si Gucai ay 18 taong gulang, ang ama ay si Chen Yan, at ang ina ay si Liao Ting. Ang kapatid niya ay si Chen Yunjin. Nakita niya ang larawan ni Liao Ting. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kilala niya si Liao Ting at pamilyar pa nga ito. Dahil siya ang kanilang class advisor noong grade 11. Hindi nakakapagtaka na naging pamilyar ang tunog ng pangalang Gucai. Kung gayon, ibig sabihin, ang hinaharap na asawa niya ay ang anak ng kanyang guro. Nang makuha niya ang konklusyon na ito, siya ay bahagyang nahilo. Naalala niya noong nasa grade 10 siya. Dahil sa ilang bagay, tila hindi siya nakapasok ng isang araw. Habang siya ay naguguluhan, nakita ni Siksi ang larawan sa tablet at masayang sumigaw. "Mama, ito ba ang larawan ni Lolo at Lola?" Pero ang mga lolo at lola sa larawan ay bata pa. Tumingin si Luo Qingcheng sa mensahe. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito, sabay sabi, "Sige na, Siksi, maghintay ka lang ng ilang sandali. Dadalhin ka ni Mama at Papa para makilala si Lolo at Lola, okay?" "Bakit?" Tumango si Siksi. Masaya siya. Sa sandaling ito, may mahinang tunog ng kampana, at mabilis na naglakad si Assistant Chen patungo sa pinto. Pagbukas ng pinto, isang assistant ang nagbigay ng resulta ng pagsusuri kay Assistant Chen. Tinanggap ni Assistant Chen ang ulat, tumango sa assistant, pagkatapos ay isinara ang pinto at lumapit kay Luo Qingcheng. Iniabot ang ulat at sinabing, "Luo, lumabas na ang resulta ng paternity test."
Ang paternity test ay inasikaso ng chief ng ospital. Nakuha lamang ang resulta sa loob ng 4 na oras. Kinuha ni Luo Qingcheng ang paternity test at binuksan ito. Nakasaad dito na sila ay mag-ina. Hindi siya nagulat, sa katunayan, masaya pa siya. Naging ina ako ng napakagandang bata. Tiningnan niya si Assistant Chen at sinabing, pumunta ka sa kumpanya at sabihin mo sa kanila na huwag silang magpakalat ng kung ano-ano. Tumango si Assistant Chen at sumagot, opo, Nr. Luo. Luo, ang pulong mo sa hapon. Hindi pa natatapos ang sinasabi niya, pinutol siya ni Luo Qingcheng. I-reschedule mo na lang ang oras at ayusin muli. Opo, ayusin ko mamaya. Walang pag-aalinlangan na tumango si Assistant Chen. Habang nag-uusap sila, ibinabaniksik ang kutsara. Tinapik ang kanyang umbok na tiyan at sinabing, Mama, busog na ako. Tumingala siya kay Luo Qingcheng, kumikislap ang kanyang malalaking mata. Nang makita niyang hindi gumagalaw ang kanyang mama, iniabot niya ang kanyang maliit na kamay sa hangin, Mama, punasan mo ako. Ngumiti si Luo Qingcheng, kumuha ng ilang tissue, at pinunasan ang maliit na kamay at mukha ni Xixi. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Gu Xiaoxi, ngunit hindi pa rin niya binibitawan, at nagmakaawa, Mama, yakapin mo ako. Tiningnan ni Luo Qingcheng si Xixi. Mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang kamay at niyakap si Xixi. Hindi niya alam kung bakit. Kapag nasiyahan ang maliit na batang ito, tila nakakuha din siya ng kasiyahan. Ang pakiramdam na ito ay napakaganda. Napanatili ang kanyang pagkabaliw. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa liig ni Xixi na ikinatawa ng maliit na batang babae. Tulala si Assistant Chen na nanonood ng eksenang ito. Hindi niya maintindihan kung paano ang malamig at mahal na si kaninang umaga, sa loob lamang ng kalahating araw, ay naging isang maalalahaning ina na puno ng pagmamahal. Ang mas mahalaga, punong-puno siya ng pagiging tao, ngunit isa pa rin siyang dalaga. Makatuwiran ba ito? Mama, kailan tayo pupunta para hanapin si Papa? Kiniliti ni Xixi ang pisngi ni Luo Qingcheng at nagtanong. Natahimik bigla si Luo Qingcheng, lumitaw ang pagkakakilala sa kanyang mukha. Medyo mahirap talaga ang bagay na ito. Kung ibang lalaki, baka hindi siya mag-aalala ng husto. Ngunit si Guchay ay anak ng kanyang guro, 18 taong gulang pa lamang, at higit sa lahat. Noong bata pa siya, binuhat niya ito at nakita pa niyang walang saplot. Paano niya ito masasabi? Pupunta ba siya sa bahay at sasabihin, ako ang iyong magiging asawa, at ikaw ang aking asawa? Ito ang iyong anak. Sobrang nakakahiya. Hindi niya ito masabi. Ina, kiniliti ni Gu Xiaoxi ang kanyang pisngi at kinis. Gustong ipagpaliban ni Qingchen pero dahil sa malungkot na malalaking mata ni Xixi, agad siyang lumambot. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan, tumango siya at nagsabi, sige na nga, hanapin na natin si tatay. Nang marinig ito ni Xixi, masaya niyang pinalakpak ang kanyang maliliit na kamay, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Binaban niya si Xixi at bumalik sa kwarto para kumuha ng isang itim na honey. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Xixi at lumabas sila. 3 tao, ayon sa address na nakuha, ay mabilis na nagmaneho papuntang Rongcheng, malapit sa isang apartment malapit sa E-University. Mabilis nilang nahanap ang Unit 1, Cave Sham. 3 silang sumakay ng elevator papunta sa ika-8 palapag, room 802. Nang makarating sa pintuan, natakot si Luo Qingcheng. Ngunit bago pa man siya makareact, itinataas na ni Xixi ang kanyang kamay at kumatok sa pintuan habang sumisigaw ng tatay. Ngumiti at umiling si Luo Qingcheng. Kailangan niya pa rin itong harapin. Pagkatapos ng lahat, siya ang magiging tatay ni Xixi. Nang maging handa na ang kanyang pag-iisip, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto. Isang matangkad na lalaki na may buhok na parang pugad, lumitaw sa harap ng 3 na may pagkaantok. Nagpakita ng bahid ng pagkasuya ang ekspresyon ni Luo Qingcheng, ngunit mabilis niya itong pinakita. Kailangan kong sabihin. Ang lalaking ito ay medyo gwapo. Mas maganda siya sa personal kaysa sa larawan. Nakita ni Gu Xiaoxi si Guchay. Binuksan niya ang kanyang maliliit na kamay at matamis na sumigaw, tatay. Puskos ni Guchay ang kanyang mga mata. Medyo natauhan siya. Nang makita niya ang napakagandang babae sa harap niya, hindi niya napigilan ang mapalaki ang kanyang mga mata. Ang si ng Luo Group. Luo Qingcheng, kumislap ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla. Ngunit mabilis siyang nakarecover. Isang bulalas ang lumabas sa kanya, ito ay dapat isang panaginip. Paano ang isang CEO ay mapupunta sa harap ng aking bahay? Matutulog na lang ako ulit. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinara niya ang pinto nang hindi sila nagbibigay ng pagkakataon na mag-react. Tiningnan ni Luo Qingcheng ang nakasaradong pinto na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Nagtataka siya. Ang batang lalaking ito ay mukhang hangal. Paano niya siya nakuha at pinanganak siya ng isang anak na malugod niya? Sa loob ng kwarto, nagbabalak si Guchay na bumalik sa pagtulog, ngunit si Lepi ay tumakbo papunta sa kanya. Nakaikot siya sa paligid niya.
Ang buntot ni Lepi ay tumama sa kanyang hita, na nagdulot ng bahagyang sakit. Arf! Hindi ito panaginip. Huminga ng malalim si Luo Qingcheng at malamig na sinabi. Ito ang iyong anak. Bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, muling isinara ang pinto. Hindi ba't sikat na dahil mayaman ka? 18 pa lang ako, saan pa ako magkakaanak? Hindi ba't ito ay pang-aapi sa aking guro? Unti-unting naglakad papasok ang mga tunog. Hindi insulated ang apartment, kaya naririnig ni Luo Qingcheng sa labas ng pinto. Malinaw na narinig ang kanyang sinabi. Si Luo Qingcheng ay bahagyang kumagat sa kanyang labi, at ang galit ay lumaki sa kanyang puso. Bilang CEO ng Luo Group, hindi pa siya kailanman tinanggihan. Ngayon, ang batang lalaki na ito, tinanggihan siya ng 2 beses. Gusto kong ipakilala ang iyong maliit na kapatid na siksiksi sa kanyang assistant. Ang iyong malambot na buhok, kaswal at banayad. Sa madaling sabi, kailangan niyong makipag-usap ng palihim kay tatay, huwag makinig, okay? Agad na naintindihan, tinakpan niya ang kanyang maliliit na tainga at bumalik sa kanyang ina. Sige, hindi ako makikinig. Napakalakas na pasabi, may ngiti sa mukha ni Luo Qingcheng. Tumingin siya kay Assistant Chen. Nakipagtagpo si Assistant Chen sa kanyang malamig na tingin. Bigla siyang napaatras at mabilis na tumalikod. Sa sandaling tumalikod si Assistant Chen, biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ginagalaw niya ang kanyang katawan. Nag-aral siya ng sanda. Napakadaling buksan ang isang pinto gamit ang suntok. Sa susunod na segundo, nagtaas siya ng kanyang binti at sinipa. Pagkatapos ng malakas na ingay, ang itim na pintong kahoy ay nabagsak. Narinig ni Guchay ang ingay at agad na lumingon. Talaga bang sinipa pabagsak ng isang malakas na tao ang pinto ng kanilang bahay? Nang makita niya ang eksenang ito, napatigil ang kanyang katawan. Hindi niya napigilang lumaki ang kanyang bibig. Binaba ni Luo Qingcheng ang kanyang binti at pinunasan ang anumang hindi umiiral na alikabok sa kanyang katawan. Gustong makita ng basurahan ang tingin ni Guchay. Tumugon si Guchay sa kanyang tingin na parang basurahan at medyo nasisiyahan pa nga. Bakit hindi subukan? Kailan pa ako naging ganito ka-abnormal? Hindi ba ito ang oras para isipin ito? Kala mo mahilig sa coke, hindi ito ang pinto ng bahay ko. Sumigaw si Guchay nang may takot. Hindi pinansin ni Luo Qingcheng at naglakad papasok. Nilingon ng katulong na nasa tabi niya. Sumunod siyang pumasok. Nang makita niyang pumasok si Guchay, umatras siya ng ilang hakbang. Kola, ano ang gagawin mo? Ito ay paglabag sa tahanan. Mag-ingat ka, walang pakialam si Luo Qingcheng. Malamig siyang tumingin sa kanya. Nakita ni Guchay na hindi siya natatakot. Bahagya siyang humuni at nagsabi sa sarili, nag-alaga ako ng aso sa loob ng maraming taon at ginagamit ko ito ngayon. Coke, umorder ng Coke. Nang marinig ang utos, agad na tumakbo si Coke kay Luo Qingcheng. Bago pa man makapagpasikat si Guchay. Bahagyang tiningnan ni Luo Qingcheng ang aso sa tabi niya. Agad na nagulat si Coke. Para bang nakakita ng pusa ang isang tao, nilagay niya ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at nagtago sa tabi ng pader. Nakita ni Guchay si Coke na nagtatago sa tabi ng pader. Sinipa niya ang kanyang puwit at sinabing, bakit ka tumakbo sa lahat ng iyong balahibo? Tumingin siya kay Luo Qingcheng. Bago siya makapagsalita, unang nagsalita si Luo Qingcheng, maaari na ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? Tumingin si Guchay sa pinto na nakahiga sa sahig at natahimik. Gayunpaman, mabilis na nanaig ang kanyang pagnanais na mabuhay. Tumango siya ng paulit-ulit, natatakot na mahuli. Nakita ito ni Luo Qingcheng. Biglang lumitaw ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Naglakad siya papunta sa sofa sa sala at umupo. Si Assistant Chen, na may hawak na siksi, ay umupo sa kanyang tabi. Nakita niyang nakatayo pa rin si Gusi na nakatulala. Kumaway siya kay Siksi at sinabing, Siksi, tawagin mo ang iyong ninong. Gusto mo bang tumayo doon kung kailangan mong makipag-usap? Tumawa si Gusi at pagkatapos ay maingat na umupo sa isang solong sofa sa tabi niya. Nakita ito ni Luo Qingcheng. Habang binabawi niya ang kanyang tingin, sinulyapan niya ang mabangis na aso na nakatago sa sulok. Napansin ni Coke ang tingin. Mas lalo niyang ibinaba ang kanyang ulo, kinagat ang kanyang buntot, at dahan-dahang lumakad papunta sa balkonahe. Habang pumapasok sa hawla, isinara rin niya ang pinto. Tumingin si Luo Qingcheng kay Siksi na karga ni Assistant Chen. Agad na lumitaw ang isang banayad na ngiti sa kanyang mga mata. At sinabi niya, Siksi, tawagin mo ang iyong ninong. Nalaki ang mga mata ni Gusi nang makita ang ganitong itsura ni Luo Qingcheng, hindi ba masyadong mabilis magbago ang babaeng ito? Kung pakakasalan niya ito, hindi ba siya ituturing nitong anak? Bago pa siya makaisip ng higit pa. Inilapag ni Siksi ang maliit niyang kamay na may hawak na 2 balahibo ng baboy, tumingin kay Gusi at matamis na tinawag, tatay. Kumislap ang mga mata ni Gusi. Tumingin siya sa maliit na batang babae sa tabi niya, itinuro ang sarili, at mumiti habang ipinapaliwanag. Maliit na bata, hindi ka ba nagkamali? Paano ako magiging tatay mo? Bagaman sinabi niya ito, nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso, maging ng kasiyahan.
May pagnanais siyang yakapin ng mahigpit ang maliit na batang babae sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito masyadong binigyan ng pansin. Akala niya lang na dahil sa sobrang cute ng maliit na bata kaya ito nangyayari. Narinig ni Guxiaoxi ang kanyang sinabi, at puno ng pagkainis ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Luo Qingcheng at kay Xi, at malungkot na sinabi, Mama, ayaw na ba ni tatay kay Xixi? Naalala ko, hindi ganito si tatay. Dati ay gusto ni tatay si Xixi, hindi na ba niya gusto si Xixi ngayon? Nakita ni Luo Qingcheng na malapit nang umiyak si Xixi. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, kinurot ang kanyang maliit na mukha, at mumiti habang inaalo siya. Paano naman? Si Xixi ay napakaganda, paano naman ayaw sa'yo ni tatay? Naglalaro lang si tatay sa'yo. Talaga? Nag-aalangan si Xixi. Sobrang seryosong tumango si Luo Qingcheng. Of course it's true. Sa tabi, nakita ni Guzi ang maliit na bata na ganito pa rin at bigla siyang kinabahan. Ang emosyon na ito ay dumating ng walang dahilan at sa isang iglap ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinindatan ni Luo Qingcheng ang kanyang maliit na ilong. Malalim na tumingin si Luo Qingcheng kay Guzai. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Guzi na may kakaiba. Parang may pumapalibot sa kanyang nakamamatay na aura na nagdulot sa kanya ng takot. Anong ginagawa mo? Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Iniisip mo ba na ang pagiging mayaman ay nagbibigay sa iyo ng karapatang mang-api sa mga ordinaryong tao? Malamig na sinabi ni Luo Qingcheng. Tunay na gusto niyang suntukin hanggang mamatay si Guzai. Malalim siyang huminga at sa kanyang isip ay sinabi, hindi ako pwedeng gumawa ng kahit ano. Siya ang magiging asawa ko sa hinaharap. Kailangan kong tiisin ito at pigilan ang galit ko. Huminga siya ng malalim. Sinasabi ko, si Xi ay magiging anak natin sa hinaharap. Alam kong baka hindi kayo maniwala, ngunit ito ang katotohanan. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang nakasave na video at inilagay ito sa harap niya. Ang video ay siyempre ang surveillance footage ng biglaang paglitaw ni Xixi sa hall ng Luo family. Nang makita ni Guzi ang biglaang paglitaw ni Xixi sa hall ng Luo family, nagpakita ng pagkabigla ang kanyang mga mata, ngunit mabilis siyang nakabawi. Siguro, paano kung ang video na ito ay edited? Bago pa siya makapagsalita, nahulaan ni Luo Qingcheng ang nasa isip niya. Tumingin siya sa assistant sa tabi niya. Si Assistant Chen at ang dalawa ay mabilis na kinuha ang dalawang dokumento mula sa kanilang bag at inilagay sa mesa. Isa na rito ang paternity test. Ang isa pa ay ang medical examination report. Nagpatuloy siya sa pagsasabi, ang surveillance ay totoo. Wala akong dahilan para lokohin ka. Ito ang paternity test ko at ni Xixi, pati na rin ang medical examination report ko noong nakaraang buwan. Wala akong sex life at wala akong birth record. Mabilis na nakabawi si Guchai. Bagaman may pera ang kanilang pamilya, imposibleng ihambing ito sa pamilyang Luo. Ang babaeng nasa harap niya ay, hindi talaga kailangang lokohin ang sarili, kaya ang maliit na batang ito sa harap ko ay tunay na anak ko. Mas eksakto, dapat sabihin na ang sarili ko ay ang magiging ama ng anak na ito. Nang makitang hindi nagsasalita si Guchai. Dahil hindi ka naniniwala, patuloy niyang sinabi, kung hindi ka naniniwala, pwede kang magpadna test. Kung ayaw mo siyang kilalanin, ako na ang mag-aalaga sa bata. Bago pa matapos ang sinasabi, pinutol siya ni Guchai. Sino ang nagsabi na ayaw ko? Siya ang anak ko. Pagkasabi niyon, tumingin siya sa maliit na bata, boses na magiliw. Hihi, halika anak, hihi. Narinig niya ito, bumaba siya sa sofa at agad na niyakap ito. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Niyakap ni Guchai ang bata, tinitingnan ang maliit na bata sa kanyang mga bisig. Para siyang tinunaw sa sobrang pagmamahal. Yakap ng tatay. Bago pa siya makapagsalita. Sumimangot si Xixi at nagmakaawa. Hindi nag-isip si Guchai at hinalikan siya sa pisngi. Paano ko sasabihin? Ito ay kakaiba. Pagkagising, naging tatay pala ako. Nang makita ni Luo Qingcheng ang kanilang pag-uusap, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Napansin niya ang pagkadismayang ito. Kahit siya ay nagulat, umiling siya at sinabi, magpadna test na muna tayo sa ospital. Pagkasabi niyon, nag-isip siya at nagdagdag, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang bayaran ang DNA test. Sa narinig ito, umubo si Gu at may kayabangan siyang sinabi. Hindi na kailangan. May pera ako. Habang sinasabi iyon, kinuha niya ang cellphone at binuksan ang kanyang WeChat balance. 20 yuan at 0 siyam cents. Sa susunod na segundo, lumabas ang mensahe ni Z. Magandang araw, maliit na tuta. Ang iyong subscription sa music ay natapos na. Automatiko ka nang na-renew. Nakasama ang 14 na yuan at siyam cents. Nang makita niya ang mensaheng ito, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Sa simula pa lang ng pasukan ay ubos na ang pera ko. Sa tabi, naalala siya ng assistant na si Chen, boss. Ang pinakamababang gastos para sa DNA test ay 2,000 tandang bawas 2,500 yuan. Ang pera sa cellphone mo ay hindi sapat. Napakamot sa ulo si Guchai at namutla.
Pagkatapos, tahimik niyang tinawagan ang kanyang ina. Bahagyang nahiyang tumayo at naglakad patungo sa balkonahe. Agad na nasagot ang telepono. Bago pa makapagsalita ang kanyang ina, nauna na siyang nagsalita. Nanay, pasaway na anak, para kang kulam. Galit na galit ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Hindi ito pinansin ni Guchay. Kalmado niyang sinabi, kung gayon, maghanda ka ng maging lola. Pagkasabi nito, nagulat ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang telepono kay Xixi. Hawak ni Xixi ang telepono. Masayang-masaya siyang sumigaw, Lola. Bago pa makapagsalita ng malakas si Leting, narinig niya ang matamis na boses ng bata. Umikot siya ng mata at walang pasensyang sinabi, huwag mo na akong ginugulo sa mga kalokohan mo. Isang laruan. Sa kanyang sinabi, halatang hindi naniwala si Leting. Direkta niyang binaba ang telepono. Ngunit nagpadala pa rin siya ng 2,000 sa kanya. Tungkol sa kanyang anak. Alam niya naman ang mga yon. Kahit na gumagastos siya ng malaki, pera lang yon. Binibili niya ang mga laro, sapatos, at iba pa. Hindi siya masyadong nag-aalala, nagtatanong lang siya dahil nakasanayan na. Hindi siya makapaniwala na ang batang to ay talagang magkakaroon ng apo. Papa, Lola namatay na. Tinignan ni Xixi ang nakapatay na cellphone, pagkatapos ay ang kanyang ama. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang tumunog ang WeChat. Ngumiti si Guchay at kinurot ang maliit na ilong niya. Gutom na si Xixi, sabi niya habang kinukuha ang cellphone at ibinaba si Xixi. Tungkol kay Xixi, pumunta ka muna sa mama mo at maglaro. Papagluto kita mamaya ng masarap. Sige ba? Nang marinig ni Xixi na kakain siya ng luto ng kanyang ama, masaya siyang tumango. Hinalikan niya sa pisngi at sinabing, opo, sige po. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumakbo siya papuntang sala at yumakap kay Luo Qingcheng. Hindi nagmadali si Gusi na lumabas. Sa halip, tinawagan niya si Laodeng. Matagal na tumunog ang telepono bago ito nasagot. Laodeng, bigyan mo ako ng kaunting pera. Batang pasaway, sabi ni Gusi ng malakas. Hindi ba nasa iyong ina ang kontrol sa pananalapi ng pamilya? Bakit ka humihingi sa akin? Sabi ni Chenye nang walang pasensya. Kung gayon, wala akong magagawa kundi sabihin kay mama na nagtatago ka ng pera. Bago pa siya matapos, sinabi ni Chenye nang may galit na, sige na, sige na. Tayong dalawa, pag-uusapan natin yan. Magkano ang gusto mo? Sa huling 3 salita, ang kanyang tinig ay puno ng pagkainis. Hindi inalintana ni Gusi ito. Gusto ko 2,000. Baliw ka ba? Ang nanay mo ay nagbibigay lang sa akin ng 200 kada linggo. Ihahandog ko ang buhay ko para sa iyo. Bago pa niya matapos, pinutol siya ni Gusi. Kung malaman ni mama na ninanakaw mo ang pera ko na ipon para sa Pasko taon-taon, magiging mabuting anak ka. 2,000 ay kulang. Magdagdag ka ng 500. Mag-aaral ka na, dapat alagaan mo ang sarili mo. Gastusin mo ang dapat gastusin, huwag mong isave para sa tatay mo. Pagkasabi nito, binaba niya ang telepono at nagpunta siya sa wallet niya para kumuha ng 2,500. Ang isang tawag na iyon ay parang 1 taon at kalahating hindi kinita. Gaano kasakit iyon? Makalipas ang ilang minuto, muling tumunog ang WeChat. Saka lang siya nasiyahan at sinagot. Hindi bababa sa 10 minuto. Nakatanggap ako ng 4,500. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang lihim mo na ito, itatago ko habang buhay. Nakatingin si Luo Qingcheng sa likod niya na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Hindi naman kasi masyadong soundproof ang balkonahe. Nang lumabas si Xixi, hindi niya isinara ang pinto, kaya narinig niya ng malinaw ang usapan ng mag-ama. Sa sandaling iyon, gusto niya talaga siyang bigyan ng thumbs up at purihin siya na batang pasaway. Tumakbo siya papunta sa sala. Pagaspas ng cellphone sa kanyang kamay at sinabing, tara na. Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Qingcheng. Tinitigan niya ito at sinabing, akala mo lalabas ka na lang ganito. Si Guchay ay pinagpag ang magulo niyang buhok na parang pugad. Tumingin siya sa kanyang damit. Ang puting undershirt ay masyadong malaki at ang shorts ay masyadong maikli. Para sa isang estranghero, hindi ito angkop. Tumawa siya ng bahagya at sinabi, hintayin mo ako ng 15 minuto. Nang makita ang pagtakbo pabalik sa silid, nagsimula siyang maghilamos. Tinawagan ni Luo Qingcheng ang assistant na si Chen na nasa tabi niya at nag-utos, ipaayos mo agad ang pintuan. Tumango si Assistant Chen at sinabing, opo, sir. Aayusin ko agad. Pagkatapos, sinimulan ni Luo Qingcheng na tingnan ang maliit na apartment. Bagaman maliit ang apartment, ito ay napaka-warm. Kumpara sa kanyang malaking flat, mas may pakiramdam ito ng isang tahanan. Nang mapadaan ang kanyang paningin sa asong nasa hawla, naalala niya ang paglalaway ng aso kanina. Hindi niya napigilang mapatawa. Nakita rin ni Guxiaoxi ang aso sa hawla at nagpakita ng pagtataka. Tanong niya, nanay, bakit naging marumi ang balahibo ni Bao? Habang sinasabi ito, itinuro niya ang aso sa hawla. Naintindihan agad ni Luo Qingcheng na si Bao ay ang tuta na alaga ni Xixi, kaya't mumiti siya at nagpaliwanag, maliit na batang babae. Hindi siya si Bao, siya ang nanay ni Bao. Nasaan si Bao?
Uminom siksiksi at nagtanong muli, si Bao ba ay nasa loob pa ng tiyan ni Kele? Kapag ipinanganak si Bao, ipapanganak na siya. Papayagan mo bang samahan muna ni Kele siksiksi na maglaro? Sabi niya nang may pasensya. Medyo nalungkot siksiksi, ngunit hindi ito nagtagal. Bagaman hindi na siya makakalaro kay Bao sa hinaharap. Mayroon na siyang Kele. Maya-maya, lumabas si Guchen mula sa silid. Suot niya ang isang puting shirt, isang itim na windbreaker, at itim na maong sa ilalim. Hindi pa tuyo ang kanyang buhok at may ilang patak ng tubig na tumutulo. Nang tumingala si Luo Qingcheng, nakita niya ang eksenang ito at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng bahagya. Hindi niya inaasahan na kapag siya ay nagiging seryoso, mayroon pa siyang kagandahan. Nakita ni Guchen ang kanyang pagkailang at bahagyang nagtaas ng kanyang kilay. Ano, narinig mo ang tinig? Napabalik sa kanyang katinuan si Luo Qingcheng at isang pamumula ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay kalmado. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok at pagkatapos ay tumingin kay Siksiksi. Sa puntong ito, nakatingin si Siksiksi sa kanyang ina nang nakangiti, puno ng pag-usisa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagtanong. Nang magtagpo ang paningin ni Luo Qingcheng sa inosenteng tingin ng kanyang anak, siya ay medyo naasiwa. Dahan-dahan niyang tinulak ang noo ni Siksiksi at pagkatapos ay binuhat siya. Wala yan. Tara na. Hindi na nag-isip pa si Guchen, inakala niya lang na hindi pa niya lubos na natatanggap ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa sinuman na tanggapin ito. Kahit siya mismo ay medyo nabigla pa rin. Habang lumalakad si Luo Qingcheng malapit kay Guchen, iniunat ni Siksiksi ang kanyang maliit na kamay at naglambing. Narinig ni Guchen ang tunog, pinakawalan niya ang kanyang isipan, at walang pag-aalinlangan na kinuha niya si Siksiksi mula sa mga bisig ni Luo Qingcheng habang nakangiti. Ang kilos ay natural na parang paulit-ulit na nangyari. Ito ay hindi napansin kahit ng kanilang sarili. Tumingin si Luo Qingcheng sa pintuan sa sahig at sinabi sa isang mahina na tinig, "Si Assistant Chen ang bahala sa bahay. May magkakabit na ng bagong pintuan mamaya." Hindi tumanggi si Guchen. Ngumiti at tumango si Chen Yun. Sumunod ang tatlo sa elevator papunta sa unang palapag. Nauuna si Guchay, buhat siksiksi. Nasa tabi niya si Luo Qingcheng. Paminsan-minsan ay patagong sinisilip ng kanyang paningin ang lalaking mas matangkad sa kanya ng isang ulo. Mas naguguluhan siya ngayon. Bakit siya nagkagusto sa lalaking ito? Natural na napansin ni Guchay ang mga sulyap nito, ngunit inakala niyang siksiksi lamang ang tinitingnan nito. Bagamat may kumpiyansa siya sa kanyang sariling kagandahan, hindi pa siya naging napakayabang para isipin na tatanggapin siya ng wani ng buong puso. Gayunpaman, sa pag-isip na ito ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. At nagkaanak pa siya ng napakagandang anak na babae, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Habang siya ay palihim na nagagalak, Siksiksi, na nakasandal sa kanyang balikat, ay nag-abot ng maliit na kamay at direktang hinawakan ang pisngi ni Luo Qingcheng. Sabi niya, "Nanay, bakit mo palihim na tinitingnan si tatay? Tingnan mo rin siya." Pagkasabi nito, ang dating mapupulang pisngi ni Luo Qingcheng ay parang hinog na mansanas, napakagandang tingnan. Nahihiyang kinamot niya ang kanyang mga kuko. Hindi niya inasahan na ang kanyang maliit na kilos ay matutuklasan ng kanyang anak. Isang hindi maipaliwanag na kahihiyan ang bumalot sa kanya. Bahagyang lumingon si Guchay. Tumingin siya kay Luo Qingcheng sa tabi. Nang magtama ang kanilang mga mata, umiwas ng tingin si Luo Qingcheng at mahinang bumuntong hininga. Sabi niya, "Huwag mo nang isipin, akala ko lang kamukha mo siksiksi." Nang marinig ito, itinataas ni Guchay siksiksi sa air at nag-isip na may kunot sa noo, "Kamukha mo siksiksi. Parang kinopya lang mula sa'yo. Maliban sa malalaki mong mata, maliit na bibig at kilay. Hindi ko talaga makita kung saan ka siya kamukha." Malalim na huminga si Luo Qingcheng at humigpit ang kanyang mga kamao. "Hindi ko ito mapipigilan, hindi ko ito masisigawan." Siksiksi at Guchay ay nagtinginan sa kanyang likod, pagkatapos ay nagtinginan sa isa't isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panlilinlang. Mukhang galit sina tatay at nanay. "Mag-kneel ka na naman mamaya." Nagbuntong hininga Siksiksi, nag-aasta na parang isang matanda. Nang marinig ito ni Guchay, halos agad niyang nakuha ang mga salitang susi. "Mag-kneel? Hindi ah. Bilang isang matapang na lalaki. Paano ako magkakamali sa pag-kneel sa hinaharap?" Habang nag-iisip, nakita niyang nakalabas na si Luo Qingcheng sa komunidad. Hindi na niya inalintana ang iba pa, at mabilis na sumunod habang buhat siksiksi. "Tatay, dahan-dahan. Masisira siksiksi." Pagkalabas ng komunidad, nakita ni Guchay ang isang pulang hongki na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang driver na nakatayo sa tabi ng sasakyan ay mabilis na binuksan ang pinto ng likurang upuan. Yumuko si Luo Qingcheng at pumasok. Inilagay muna ni Guchay siksiksi sa likurang upuan. Ang maliit na bata ay napakamasunurin, umupo ng mag-isa, at tinapik ang upuan sa tabi niya. "Maupo ka, tatay." Sumakay si Guchay. Ang loob ng sasakyan ay maluwag.
Isang mahinang pabango ang bumalot sa hangin na nagpatamlay sa kanya. Isinara ng driver ang pinto. Mabilis siyang tumakbo paikot sa harap ng kotse at umupo sa upuan ng driver. Malamig na iniutos ni Luo Qingcheng. Pumunta sa ospital. Tumango ang driver at pagkatapos ay hinila ang partition. Dahan-dahang umandar ang sasakyan at unti-unting pumasok sa daloy ng trapiko. Natahimik sandali ang loob ng sasakyan. Tiningnan ni Guchay si Luo Qingcheng, nag-atubili, ngunit hindi napigilan ang sarili na magtanong. Luo, hindi pa rin siya sanay na tawagin ang pangalan nito, ngunit higit sa lahat, hindi siya matapang. Nang marinig ang sinabi ni Luo Qingcheng, dahan-dahan niyang iniling ang ulo, tiningnan siya ng walang emosyon, at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, naayos na niya ang kanyang isipan, at naging dating matalas na babaeng siya sa negosyo. Nakita ni Gushi ang kanyang malamig na anyo, ngunit nagawa pa rin niyang itanong ang kanyang pag-aalinlangan. Sinasabi mo, alam ba ng ating hinaharap na siksiksi ay bumalik? Narinig ito na pagtanto rin ni Luo Qingcheng. Ang kanyang anak na babae ay biglang nawala. Hindi ba't magiging balisa ang ating hinaharap? Ngunit wala siyang magawa. Tiningnan siya ni Gushai. Sa isang sandali, hindi niya alam kung paano sasagot. Nagtinginan ang dalawa at muling natahimik ang hangin. Naramdaman ng dalawa ang kaunting hiya. Tiningnan ni Siksi sa gitna ang kanyang ama at ina na nagdedebate, puno ng pagtataka ang kanyang malalaking mata. Sa puso niya, nagtataka siya, bakit hindi magkasundo ang kanyang ama at ina? Karaniwan, gusto ng kanyang ina na halikan ang kanyang ama, ano ang nangyayari ngayon? Lubos siyang nalilito, pakiramdam niya may mali sa kanyang mga magulang ngayon, ngunit hindi niya matukoy kung ano ang mali. Umismid siya at sinabi, ang mga matatanda ay kakaiba. Hindi nagtagal, ang sasakyan ay tumigil ng maayos sa harap ng ospital. Si Gushai, na may hawak na siksiksi, ay unang bumaba. Si Luo Qingcheng ay sumunod. Marami pa ring tao sa harap ng ospital. Patuloy ang ingay. Bahagyang kumunot ang noo ni Luo Qingcheng, itinabi ang kanyang kamay upang takpan ang nakakasilaw na araw. Dito, itinuro niya ang direksyon ng lobby ng ospital at nauna ng maglakad. Si Gushai ay sumagot ng iyenan. Hawak siksiksi, sumunod siya. Tiningnan ni Luo Qingcheng ang ama at anak, palagi niyang nararamdaman na kasama niya ang kanyang anak at anak na babae para sa pagsusuri. Hindi ang kanyang asawa at anak na babae. Hindi ito kanyang kasalanan dahil si Gushi ay 18 taong gulang lamang. At nakasuot siya ng bata, at katabi ni Luo Qingcheng, na mature at kaakit-akit, talagang may pakiramdam ng isang ina na may kasamang anak. Itinago ni Luo Qingcheng ang kanyang pag-iisip, hindi na nag-isip pa, at naglakad patungo sa center ng paternity testing. Dito, muli siyang nagsalita, naglalakad patungo sa elevator. Sa madaling panahon, sila ay tatlo ay dumating sa center ng paternity testing. Hindi marami ang tao sa paternity testing hall, ngunit hindi rin kakaunti. Gayunpaman, mas tahimik ito. Ito ay isang medyo nakakagulat na boses. Narinig ito mula sa hindi kalayuan. Bahagyang tumigil si Gushi at naghanap ng pinagmulan ng tunog. Nakita niya ang isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Siya ay tumitingin kay Gushi na may pagkabigla. Hindi niya ma-imagine. Maaari niyang makilala ang kanyang nakababatang kapatid dito. Hindi pa nakakapagsalita si Chen Yunjing, siksiksi sa kanyang bisig ay matamis na sumigaw. Tita! Nang marinig ni Chen Yunjing ang tawag na tita, namutla siya. Tiningnan niya si Gushai, pagkatapos ay tumingala sa karatula ng paternity testing. Naramdaman niyang bumagsak ang langit. Agad siyang namutla at bumagsak pasulong. Mabilis na sumugod si Luo Qingcheng upang suportahan siya. Nagulat din si Gushai. Mabilis niyang ibinaba siksiksi at inalalayan si Chen Yunjing na umupo sa upuan. 18 ka pa lang. Paano ka nagkaroon ng napakalaking anak? Si Chen Yunjing ay bumawi, tumingin kay Gushi na may pagkabigla. Nagmamadali si Gushi na ipaliwanag, komplikado ito. Hindi ko maipapaliwanag sa iyo sa madaling panahon. Siksiksi ang aking anak sa hinaharap. Binalibag ni Chen Yunjing si Gushai, na parang isang tanga ang tingin sa kanya. Kasabay nito, tinanong niya, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Sa puntong ito, nagsalita si Luo Qingcheng, pumunta ka muna at gawin ang paternity test kasama siksiksi. Uunang ipapaliwanag ko sa inyo. Tumingin ang kwento kay Luo Qingcheng, naisip niya na ang kanyang ate ay makakatanggi. Pagkatapos ng kalahating minute na katahimikan, hindi na siya nag-alala, kinuha niya siksiksi at nagtungo sa paternity testing center. Matapos silang umalis, tumingin si Luo Qingcheng kay Chen Yunjing, medyo nahihiya. Sinabi niya, pag-usapan natin sa opisina mo. Tumango si Chen Yunjing. Hindi siya tumanggi. Hindi ka ba masyadong nanonood ng mga nobelang ito? Sa ilang sandali, dinala ni Chen Yunjing si Luo Qingcheng sa kanyang opisina. Hindi malaki ang opisina, simple ang disenyo, at may mahinang amoy ng disinfectant. Isinara ni Chen Yunjing ang pinto sa likuran niya, pinaghihiwalay ang sarili sa ingay sa labas. Tumingin siya kay Luo Qingcheng. May nagtatanong na tono, Luo, ano ba talaga ang nangyayari?
Siya ay isang doktor sa panganganak. Noong nakaraang buwan, siya ang nag-check kay Luo Qingcheng sa maternity ward. Kaya't alam niya ng mabuti ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya. Nakatayo si Luo Qingcheng sa tabi. Hinarap ang kanyang tingin, ang kanyang ekspresyon ay napakakalmado. Siksiksi ang magiging anak namin ng iyong kapatid. Nakunot ang noo ni Chen Yunjin, malinaw na hindi siya naniwala. Mas gugustuhin niyang maniwala na ang kanyang kapatid ay nagpadala sa pera. Naging alipin siya ni Luo Qingcheng at naging ama ng kanyang anak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, kumuha si Luo Qingcheng ng 2 dokumento mula sa kanyang bag at ibinigay ito. Isa ay medical examination report. Isa ay paternity test. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan muna ang 2 report na ito. Nagmamadaling kinuha ni Chen Yunjin ang mga dokumento. Ang kanyang tingin ay unang napunta sa paternity report. Sa pag-flip ng mga pahina, nakita niya agad. Malinaw na nakasulat doon, kinumpirma ang relasyong ina-anak. Nang makita ang mga salitang ito, agad na nag-freeze ang kanyang utak. Ano ang ibig sabihin ng kinumpirma ang relasyong ina-anak? Noong nakaraang buwan, na-examine niya si Luo Qingcheng sa maternity ward. Hindi siya nanganganak, kahit ang kanyang sinapupunan ay naroon pa. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Chen Yunjin na may hawak na report. Tumingala siya kay Luo Qingcheng, ang kanyang mga mata ay komplikado. Siksiksi ba talaga ay nagmula sa hinaharap? Tumango si Luo Qingcheng, alam kong mahirap paniwalaan ito, ngunit iyon ang katotohanan. Natahimik ang opisina. Tinitingnan ni Chen Yunjin ang 2 report sa harap niya, ang kanyang isipan ay magulo. Bilang isang doktor, naniniwala siya sa agham, naniniwala sa data. Ngunit ang lahat ng nangyayari sa harap niya ay lubos na lumampas sa kanyang kaalaman. Paulit-ulit niyang tiningnan ang mga report sa kanyang kamay. Sa isang sandali, nahirapan siyang tanggapin. Matagal siyang tahimik. Ang pinto ng opisina ay bumukas. Pumasok si Gushi kasama siksiksi. Nakita niyang nakaupo si Chen Yunjin sa upuan, tulala na nakatingin sa mga report sa mesa. Hindi niya mapigilan ang pagtingin kay Luo Qingcheng, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dahan-dahang umiling si Luo Qingcheng. Mahinang sinabi niya, kailangan pa niya ng kaunting oras para tanggapin. Si Gushi ay nagulat, kung sino man. Biglang nalaman na mayroon siyang pamangkin mula sa hinaharap na bumalik sa nakaraan, marahil ay kailangan ng oras para iproseso. Sa sandaling ito, biglang natauhan si Chen Yunjin, tumayo at walang pasabog na hinawakan ang pulso ni Gushai, at hinila siya palabas ng opisina. Sa isang malakas na tunog, ang pinto ay sarado, pinaghihiwalay ang mga paningin sa loob. Bakit umalis sina mama at auntie at papa? Tumingin siksiksi kay Luo Qingcheng at nagtanong, lumuhod si Luo Qingcheng at hinaplos ang kanyang buhok, tumawa at sinabi, may sasabihin sina tatay at tita. Babalik kami agad. Tumango siksiksi na masunurin. Hindi na siya nagtanong pa. Sa pasilyo, binitawan ni Chen Yunjin ang kanyang kamay, nakapamaywang, at tiningnan ng mapanuri ang kanyang nakababatang kapatid. Sa mahigpit na tono, sinabi ng guro, sinabi ba niya na ikaw ay kanyang pinapautang? Naging pabor na kaibigan. Si Gushai ay sumimangot, sa pagkamangha ng kanyang nakatatandang kapatid. Ate, hindi ba't marami kang nabasa ng mga nobela tungkol sa dominador ng mga si? Ano ang nasa isip mo? Paliwanag niya sa kanyang tono. Ngayon lang ako nakilala si Luzu. Hindi ko siya kilala dati. Bukod dito, hindi kulang sa pera ang pamilya, paano ako magiging gintong ibon? Hindi sumagot si Chen Yunjin. Ngunit naniniwala rin siya ng 3 puntos. Kapag lumabas na ang aming paternity test ni Naksiksi, mas malalaman ko. Nakita niyang hindi siya nagsasalita, kaya nagpatuloy siya. Tiningnan siya ni Chen Yunjin ng ilang segundo. Nang makita niyang hindi ito totoo, bahagyang nabawasan ang pagdududa sa kanyang puso. Nang mapag-isipan niya ito na lamang ang tanging paraan. Kaya tumango siya at sinabi, sige, pupuntahan kita sa iyong apartment mamayang gabi dala ang mga resulta. Tumango si Gushai bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagtulak sila ng pinto ng opisina at pumasok. Sa opisina, si Luo Qingcheng ay mahinahong nakatingin kay Siksiksi. Ang maliit na bata ay nakaupo sa upuan, naglalaro ng kanyang mga binti. Tuwang-tuwa. Nang makita niyang pumasok si Chen Yunjin, agad nang umiti ng matamis si Siksiksi at malinaw na sumigaw. Tita! Nang marinig ang malambing na tita, bahagyang lumambot ang puso ni Chen Yunjin. Lumapit siya kay Siksiksi. Lumuhod siya, nagpakita ng bihira at malambot na ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan ni Siksiksi ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ni Siksiksi. Malambing niyang tinanong, sabihin mo kay tita, ano ang pangalan mo? Tumingala si Siksiksi. Ang kanyang malalaking mata ay kumikinang. Malumanay niyang sinagot, ako si Guxiaoxi. Ako ay 4 na taong gulang. Pinisil ni Chen Yunjin ang pisngi ni Siksiksi, hindi mapigilang mahalin ito. Sa malambing na sabi, Anghel, napakabait mo. Bibisitahin ka ni tita ngayong gabi, okay? Nang marinig ni Siksiksi na bibisitahin siya ni tita ngayong gabi, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata.
Tumango siya na parang maliit na manok at matamis na sumigaw. Okay, okay. Sabi niya, yumuko siya at hinalikan si Chen Yunjin sa pisngi. Paalam, tita. Si Chen Yunjin ay napuno ng kagalakan sa halik ng maliit na bata, mas lalong lumambot ang kanyang ngiti. Muli niyang hinaplos ang ulo ni Xixi. Ang kanyang tingin ay napakalambing, ngunit nang ang kanyang tingin ay mapunta kay Guchay, ang kanyang ngiti ay agad na nawala. Ang kanyang tingin ay bumalik sa kanyang dating kasungitan. Si Guchay ay natigilan sa bilis ng pagbabago ng kanyang nakatatandang kapatid, kaya't napipilitan siyang umiti. Ate, aalis na kami. Tumango si Chen Yunjin. Tinanggap niya si Guchay bilang kanyang masiglang kapatid. Binubuhat si Xixi, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Luo Jincheng. Nagmamadali silang lumabas ng opisina. Paalam, tita. Kumaway si Xixi. Nagsalita si Chen Yunjin bilang paalam. Muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Chen Yunjin, kumaway siya kay Xixi. Pinanood niya silang umalis hanggang sa maglaho ang kanilang mga anino sa labas ng pinto, saka dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi nga nakakapagtaka, may pagkakahawig nga ang mukha ni Xixi sa nakababata niyang kapatid. Sa kabilang banda, hawak ni Guchay si Xixi at si Luo Qingcheng at mabilis silang lumabas ng ospital. Papunta sila sa lumang pulang hongki na nakaparada sa tabi ng kalsada. Tiningnan ni Luo Qingcheng ang kamay na nakahawak sa kanya at hindi niya ito inalis. Sa halip, lalo pa niya itong hinigpitan. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Pagdating sa tabi ng sasakyan, binitawan ni Guchay ang kamay niya. Binuksan niya ang pinto sa likuran at tumingin kay Luo Qingcheng, hinahayaang siya ang mauna. Naiwan niya si Luo Qingcheng sa kinatatayuan niya. Sa kanyang puso, nagkaroon ng bahid ng kalungkutan, ngunit mabilis din niya itong nabawi. Tahimik siyang pumasok sa sasakyan. Kasunod niya si Guchay. Ang ulo ni Xixi na tumatawa ay nasa kandungan ni Luo Qingcheng. Ang maliliit niyang paa ay nakapatong sa kandungan ni Guchay, at nakatingala siya na may masayang ngiti sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni Luo Qingcheng, hindi niya napigilang haplusin ang ilong nito kaya tumawa ito ng malakas. Nang makita ni Guchay ang eksenang ito, nakaramdam siya ng tila tahimik at payapang sandali. Gustong maging maliit na tigre ni Xixi. Tiningnan ni Guchay si Luo Qingcheng na elegante ang postura sa tabi niya. At hindi napigilan ang pagtatanong, kanina, parang kilala mo ang ate ko. Sumagot si Luo Qingcheng ng mahinahon. Tumango na para bang nagsasabi lamang ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ang Luo Group ay may hawak na share sa ospital. Nag-isip siya sandali pagkatapos ay nagpatuloy, noong nakaraang buwan, si Is Chen ang gumawa ng aking physical exam. Naiintindihan ko na, sabi ni Guchay, malinaw na tumango. Hindi nakakagulat na kilala ng ate ko si Luo Qingcheng. At hindi nakakagulat kung bakit siya nagulat nang makita niya kaming magkasama ni Luo Qingcheng na may kasamang Xixi sa paternity testing center. Nagbalik siya sa kanyang mga iniisip at tumingin kay Xixi na natutulog sa pagitan nila. Dahan-dahang nagpakita ng malumanay na ngiti sa kanyang mukha. Tinawag niya si Xixi, ano ang gusto mong kainin mamayang gabi? Pagkarinig pa lang sa pagkain, agad na sumigla si Xixi. Naglalaro ang maliliit niyang paa, nakatingala siya na kumikinang ang mga mata habang nakatingin kay Guchay, at nagsalita siya sa boses bata. Sweet and sour pork, 61 sweet and sour pork. Naaliw si Guchay sa cute na kilos ng anak. Inabot niya ang kamay at pinisil ng may pagmamahal ang maliit nitong ilong. Ang cute mong bibig, napakapili mo, sabi niya habang nakangiti. Okay, mamayang gabi ay sweet and sour pork. Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Luo Qingcheng, at medyo hindi natural na nagtanong. Ano po ang gusto ninyong kainin, Luo? Mahinang hinaplos ni Luo Qingcheng ang malambot na buhok ni Xixi. Pagkarinig niyon, ibinaling niya ang tingin mula sa kanyang anak patungo sa mukha ni Guchay. Kahit may bahid ng ngiti sa mukha nito. Ang tono ay mahinahon, kahit ano. Huminto siya sandali, tila nag-iisip. Pagkatapos ay nagpatuloy, at huwag mo na akong tatawaging Luo. Nagulat si Guchay. Naisip niya, maaari ko na bang tawagin kang Qingcheng? Pagkasabi niyon, nagpakita ng tensyon sa kanyang mukha. Hindi katakatakang kinakabahan siya dahil mula pagkabata. Hindi pa siya nakikipag-date at hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan sa mga babae. Hindi naman niya maaaring ituring ang kanyang magiging asawa. Na parang kanyang ina o kapatid. Bahagyang-bahagyang kumunot ang noo ni Luo Qingcheng. Hindi niya tiningnan si Guchay at bahagyang tumugon ng EN. Ito ay isang pagpayad. Muling nanahimik ang loob ng sasakyan, ngunit tila may kaunting pagbabago sa atmosfera. Buti na lang, hindi nagtagal ang ganitong tensyon. Mabilis na nakarating ang sasakyan sa apartment at bumaba ang tatlo. Sinabi ni Guchay, pupunta muna ako sa palengke. Ihahatid mo muna si Xixi pabalik sa apartment. Hindi pa man nakakasagot si Luo Qingcheng, nagsalita na si Xixi, Daddy, gusto ko ring sumama. Tumawa si Guchay, lumuhod, hinaplos ang ulo ni Xixi, at sinabing, Xixi, behave ka ha. Malapit na si Daddy bumalik.
Hindi tumango siksiksi, inangat niya ang kanyang maliit na ulo at tiningnan si Mo Qincheng. Hinawakan niya ng mahina ang kanyang kamay. Hindi nakapalag si Luo Jingcheng sa pakiusap ni Siksi. Agad siyang nagsalita, tara na, sabay na tayo. Wala naman akong gagawin. Yehey! Mommy! Smack! Nang marinig ito, sigaw ni Siksi habang tumatalon-talon. Napilitang umiti si Luo Jingcheng sa kalumuhod. Hinalikan niya ang pisngi nito at sabay kinurot ang kanyang pisngi ng may pagmamahal. Nang tumingin siya pataas, nagtagpo ang kanyang tingin kay Guchay. Nagkaroon ng bahagyang pamumula sa mukha ng dalawa, halos sabay silang umiwas ng tingin. Bumuhalit ng tawa si Guchay. Siya ang unang bumasag sa katahimikan, halika na, tara na, sabi niya. Tumayo siya at hinawakan ang kabilang kamay ni Siksi. Papunta sila sa palengke na hindi kalayuan. Nang marinig iyon, mabilis na tumayo si Luo Qincheng at inayos ang kanyang salamin. Mabilis siyang sumunod sa yapak ni Guchay. Hindi malayo ang palengke sa apartment, mga 8 minutong lakad lang. Nakarating sila, at si Guchay, pamilyar sa lugar, ay inakay si Siksi at Luo Qincheng habang dumadaan sa mga tindahan. Malinaw na hindi pa napupunta si Luo Qincheng sa palengke. Nasa tabi siya ni Guchay, hindi alam ang gagawin. Hindi niya akalain na siya, isang siye, ay makakaranas ng pagkakataong hindi makapagsalita. Habang si Siksi naman ay nagtatanong-tanong sa gilid, at si Guchay naman ay matyagang sumasagot. Nang mapadaan sila sa isang stall na nagbebenta ng isda. Matagal siyang tumingin sa isda. Kailangang sabihin, tila lahat ng bata ay mahilig tumingin sa mga isda sa stall noong bata pa sila, parang isa yon sa mga dapat gawin noong bata pa. Hindi mahalaga ang kasarian. Bata pa sila, pumunta sa grocery store, bumili man sila ng isda o hindi, titingin ba sila? Buti na lang, sandali lang tumingin si Siksi bago siya hinila palayo. Pagkatapos, dinala ni Gushi ang mag-ina. Sa isang grocery store. Bakit tayo sa grocery store? Naguguluhang tanong ni Luo Qincheng. Siyempre para bumili ng damit ni Siksi. Ano nang isusuot niya pagkatapos maligo mamaya? Sabi ni Guchay na nakangiti. Hindi sumagot si Luo Qincheng pero ngumiti siya. Hindi niya inaasahan na ang batang lalaking ito ay maalalahanin. Saglit lang, umakyat ang tatlo sa escalator patungong ikalawang palapag ng grocery store at nagtungo sa children's section. Nang makita ni Siksi ang magagandang damit, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hinilan niya ang kanilang mga kamay at naglakad pasulong. Mabilis siyang nakakita ng pajamas na may larawang maliit na tigre. Tiningnan ni Guchay at nahanap din niyang cute, pero nang makita niya ang presyo, nagulat siya at nabigla. 1,000 yuan para sa isang pares ng pajama. Ang kanyang buong damit ay hindi lalagpas sa 500 yuan. Hindi man lang siya tinignan ni Siksi. Diretso siyang tumingin kay Luo Qincheng at nagmakaawa, Siksi wants to be little tiger. Umiti si Luo Qincheng at kinuha ang pajamas. Lumuhod siya at ipinagkasya ito kay Siksi, pagkatapos ay pumili siya ng pajamas na may larawang elepante. Hindi man lang tiningnan ang presyo, basta binigay kay Guchay. Kinuha ni Guchay ang pajama. Biglang naramdaman ko na ang pagiging gintong ibon sa kulungan ng isang siyu ay hindi naman mahirap tanggapin. Siksi, bibilhin lang muna natin ang dalawang ito ngayon, okay? Pagkatapos, dadalhin ka ni Mama para bumili ng damit ulit, okay? Sabi ni Luo Qincheng na nakangiti. Tumango si Siksi. Masaya siya, pagkatapos ay bumili siya ng ilang pang-araw-araw na gamit at laruan, saka sila naglakad pauwi. Nakalakad sila ng mahigit 10 minuto bago makarating sa apartment. Unti-unting dumidilim na ang kalangitan. Sumakay ang tatlo sa elevator papunta sa ika-8 palapag. Kakakabit lang ng bagong pinto. Pinakabitan ng teknisyan ang baterya ng pinto. Nakita ni Guchay ang bagong kabit na itim na smart door, hindi niya mapigilan ang paghanga. Sobrang luho naman nito. Sandali, kung nasira ko ang lahat ng pera namin. Hindi ko na kailangang gumastos para sa renovation. Diyos ko, ako talaga ay isang henyo. Naisip niya ito, at hindi niya mapigilan ang pagngiti sa kanyang mukha. Nakita ito ni Luo Qincheng sa tabi, at napangiwi siya sa sarili. Ang asawa ko ba ay tanga? Pinalitan lang ng pinto. Nakita ng assistant na si Chen sa labas ng pinto si Director Luo na pabalik. Mabilis siyang lumapit at nagsabi, Director Luo, tapos na ang bagong pagkakabit ng pinto. Kailangan lang bang magrehistro ng fingerprint? Tumango si Luo Qincheng. Tumingin siya sa ama at anak at pinarehistro sila ng fingerprint. Habang yakap ni Guchay si Siksi, nagsimula siyang magrehistro ng fingerprint, pagkatapos ay nagrehistro siya para sa sarili niya. Lumapit si Luo Qincheng sa tabi. Nagrehistro siya para sa sarili niya nang may pagkamasungit. Hindi pa nakakakilos si Guchay at nagpaliwanag na siya. Kailangan kong magtrabaho at wala akong gaanong oras para bantayan si Siksi. Dadalhin ko si Siksi pagdating ng panahon. Walang sinabi si Guchay. Maaaring hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nanay ng bata. Pangalawa, kailangan ko pang mag-aral. Bagaman hindi problema ang mga klase sa kolehiyo, wala rin siyang gaanong oras para bantayan si Siksi.
kaya ang bigat na responsibilidad na ito ay natural na ibabahagi kay Luo Qingcheng. Pinigilan niya ang kanyang sariling mga iniisip, tumango, at dinala si Xixi papasok sa apartment. Nang makita niyang walang sinabi si Luo Qingcheng, nakaramdam siya ng ginhawa, pagkatapos ay tumingin sa assistant na si Chen sa tabi at nagsabi, ang bayad sa pagkakabit ng pinto ay manggagaling sa aking pribadong account. Pagkatapos, ipapadala ko kayo pauwi gamit ang driver. Tumango si Assistant Chen at sumagot na nakangiti, salamat, Director Luo. Si Luo Qingcheng ay dahil sa isang buhay. Pagkatapos ay pumasok siya sa apartment at isinara ang pinto. Pumasok si Guchay sa kusina dala ang mga sangkap. Nagsimula siyang magluto. Tumakbo si Xixi sa balkonahe at hinugot si Cola palabas. Nakatayo siya sa pinto, nanonood ng eksenang ito. Sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pakiramdam ng tahanan. Pakiramdam niya ay hindi ito totoo, na parang isang panaginip na mawawala sa susunod na sandali. Mama, samahan mo akong maglaro. Sumigaw si Xixi na humihila sa tenga ni Cola kay Luo Qingcheng ng matamis. Narinig ni Luo Qingcheng ang boses ni Xixi at nagkaroon ng ngiti sa kanyang mukha. Habang papalapit siya kay Xixi, tinanggal niya ang kanyang windbreaker at naglaro sila ng building blocks sa sahig. Si Cola ay nakaupo sa gilid. Hindi gumalaw. Si Guchay naman ay abala sa kusina. Narinig niya ang masasayang tawanan mula sa sala. Nagtanong siya at sumilip sa sala. Paglingon niya, nakita niyang nakasandal si Xixi sa dibdib ni Luo Qingcheng at naglalaro. Sa sandaling iyon, ang peripheral vision ni Xixi ay eksaktong nasa Luo Qingcheng. Binigyan siya ng malambot na liwanag. Si Luo Qingcheng sa sandaling ito ay hindi na ang dating malamig, ang buong pagkatao ay lumambot. Ang kanyang mga mata ay nakangiti pa rin. Ang magandang tanawin na ito, sa sandaling iyon, nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Naramdaman ni Luo Qingcheng na may nakatingin sa kanya. Sinundan niya ang tingin at nakita si Guchay na nakatingin sa kanya na parang isang tanga. Nakatingin sa kanya na parang tanga. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay bumaba, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hindi maipaliwanag na ekspresyon. Gaano ako kawalang pag-asa para magustuhan ko siya? Nakatingin si Guchay sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mabilis siyang lumingon, muling hinugasan ang mga gulay na nahugasan na niya, nagkukunwaring abala. Nang makita ang kanyang mahiyain na kilos, hindi napigilan ni Luo Qingcheng na humalakhak, mga kalahating oras na ang nakalipas. Matapos ilagay ang huling putahe sa mesa, tumingin siya sa sala at sumigaw, kain na. Nang marinig ito, tumigil sa paglalaro si Xixi at Luo Qingcheng, tumayo at mabilis na tumakbo patungong dining room. Nang makita ang mag-ina na tumatakbo patungo sa kanya, nakaramdam ng pagmamalaki si Guchay. Matapos ang mahabang pagod, parang naghihintay lang siya sa sandaling ito. Mabilis na umakyat si Xixi sa mesa, inalog ang kanyang maikling binti habang naghihintay ng pagkain. Sinabi ni Luo Qingcheng, Xixi, maghugas muna ng kamay. Umikot ang bibig ni Xixi at tumingin sa kanyang ama. Nagmalambing, Papa, gutom na si Xixi. Bago pa man makapagsalita si Guchay, nagbulong siya. Ay, hindi pa napakain ng aso. Pagkasabi nito, naglakad siya patungong sala. Uminikot ang bibig ni Xixi, ayaw niyang bumaba sa upuan. Sumunod siya kay Luo Qingcheng sa kusina upang maghugas ng kamay. Matapos silang maghugas ng kamay, naupo sila sa mesa. Hahanda ng kumain. Pagkatapos pakainin ng aso, bumalik si Guchay sa mesa. Pagkaupo niya para kumain, ang kanyang tingin ay sumilay sa kanya. Huminto ang kamay na humahawak sa kutsara, biglang naunawaan niya, tumayo at pumasok sa kusina. Nagsimulang maghugas ng kamay. Umiling si Luo Qingcheng, ngayon naintindihan niya kung kanino nakuha ang masamang ugaling ito. Pagkatapos maghugas ng kamay, umupo siya upang kumain. Si Xixi ay hindi na makapaghintay. Hindi na siya makapagpigil. Sanay siyang kumuha ng piraso ng sweet and sour pork ribs gamit ang kutsara, inilagay ito sa kanyang mangkok, at nagsimulang kumain ng malakas. Nag-alala si Guchay na baka mahirapan si Xixi ng umuya, kaya matagal niyang pinakuluan ang ribs, kahit na nawala ang kanilang tigas. Naging mas malambot sila, na mas angkop para sa mga bata. Kumuha si Luo Qingcheng ng isang piraso ng ribs at inilagay ito sa mangkok ni Xixi. Umiti siya at sinabing, dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Hindi siya pinansin ni Xixi, patuloy na kinakain ang ribs sa kanyang mangkok. Nang makita ito ni Luo Qingcheng, sumingit siya, pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng ribs para sa kanyang sarili. Inilagay ito sa kanyang bibig. Inakala niyang karaniwan lang ang luto ni Guchay, ngunit hindi niya inaasahan na masarap ito. Maaari pa ngang makipagsabayan sa ilang mga sikat na chef. Hindi ko inaasahan na ganito ang iyong lutuin. Tumingin siya kay Guchay. Nang malapit na siyang purihin, nakita niyang nakayuko ito at kumakain ng mabilis. Isang buong mangkok ng kanin. Kalahati na lang ang natira. Sa sandaling ito, hindi niya alam. Ngayon alam niya kung bakit sila ganoon. Ang paraan ng pagkain ni Xixi ay parang kopya niya.
Nakasakit ito ng ulo. Parang wala na sa kanya siksiksi, maliban sa mukha niya. Hindi. Ang kanyang cute na anak ay hindi maaaring maging tulad ng kanyang ama, isang idiot. Ito na ang hapunan. Ilagay niya ito sa mesa. Nakita ni Naksiksi at Gushi ito. Sabay silang tumingala at nagtatakang tiningnan si Mo Qingchen. Tiningnan ni Mo Qingchen si Gushi at naging maseryoso. Kumain kayo ng dahan-dahan, walang kukuha sa inyo. Nagkatinginan si Gushi at Siksi. Hindi nila alam kung bakit sila natawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Mo Qingchen. Nakita ni Gushi na gusto niya itong ipaliwanag. Kakagaling lang niya sa high school, hindi pa siya nakaka-adjust. Pansinin mo. Talagang pansinin mo. Hindi naman siya ganito dati. Mula nang pumasok siya sa 3 taon ng high school, nagbago siya. Alam ng lahat na nag-aral. Ang pag-aaral sa 3 taon ng high school ay napakasiksik. Nais mong gawing 2 minuto ang bawat minuto. Takot na baka kulang ang 1 minuto sa pag-aaral. Ang pagkain ay tatagal lamang ng 5 minuto. Hindi ito tatagal ng 1 minuto. Kaya otomatiko niyang naimbento ang e-storm eating. Hindi pa siya nakaka-recover. May mga nakasanayan pa siyang hindi naugnay. Bumuntong hininga si Luo Qingchen. Parang hindi lang siya nag-alaga ng anak na babae, kundi pati anak na lalaki. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Sa patuloy na pagpapakita ng pagiging masinop ni Luo Qingchen, ngayon ay marami nang nakakain ang mag-ama at anak. Hindi sila makakain ng marami, kaya 3 na silang nakakain. Ang lutong ni Gushi ay napakaganda. Siksiksi ay nakakain ng halos kalahating mangkok, at si Luo Qingchen ay nakakain ng 1 mangkok at kalahati. Hindi siya kumakain ng marami. Kahit saksayle, kumakain lang siya ng higit sa kalahating mangkok. Ngayon, kumain siya ng 1 mangkok at kalahati. Nagulat siya rito. Pagkatapos, naupo siya kasama Siksiksi sa sala upang magpahinga. Si Gushi naman ay naglilinis sa kusina. Talaga, wala nang kailangang linisin. Habang nagluluto ng hapunan, tapos na siyang maglinis. Ang kailangan lang gawin ay hugasan ang mga pinggan at punasan ang mesa. 3 hanggang 2 minuto lamang at halos tapos na. Ilagay ang mga naluto. Pinunasan niya ang kanyang kamay, lumabas sa kusina at pumunta sa sala. Tiningnan niya ang orasan sa pader. 8:10 minuto pa lang. Tumingin siya kay Luo Qingchen at nagtanong, "Qingchen, maaga pa. Gusto mo bang maglakad ng aso?" "Siyempre, kung abala ka. Pwede akong magsama kay Siksi." Hindi pa siya natatapos magsalita, sinabi agad ni Luo Qingchen, "Sige, sakto para mawala ang gutom." Hindi inasahan ni Gushi na agad siyang sasang-ayon. Nagtataka siya, ngunit agad siyang nakabawi, lumingon, at kumuha ng tali ng aso mula sa kabinet sa pintuan. Mahusay niyang isinaut ito sa buntot na umiikot na si Kellen na nakaupo sa pinto. Tila alam ni Kellen na lalabas na sila, at masayang kuskos ang ulo niya sa binti ni Gushi. Siksiksi naman ay nagpupumilit din,